Masabi ko lang kay Beyonce, kahit sabihin mo man na hindi para sa inyo o hindi man ko yun, dapat ka kasi alam mo naman na kayo ang binabantayan ng mga basher. Para iwasan ng pag-connect-connect yung kanya. Nag-iingat si Beyonce sa kanyang mga sasabihin. Hanggat maaari, yung mga hugot na yan ay unti-unti lamang niyang hinugot ng dahan-dahan para naman hindi lumigwak. Kasi kapag ginugot yan ng biglaan at hindi napigilan, dahil sa hindi mapigilan ng mga kabila dyan na putak ng putak at mahilig makialam, baka naman pag hinugot ni Beyonce ay biglang magsabugan sa mga mukha natin. Kaya hanggat maaari, ang gustong mangyari ni Beyonce sa pamamagitan nito, itong silent hugot na mga ito, na pinapaingay lamang ng iba, sa pamamagitan niyan ay magkaroon po siya ng hustisya. Mailabas niya yung kanyang panig. At kahit sabihin natin maraming nangyayari sa buhay ay yun talaga, normal lang yun sa buhay. Si Super Mac, pumahataw. Birthday ni Super Mac. Congrats kay Pinsan, 32 years old ka na. At laban lang sa At kahit sabihin natin maraming nangyayari sa buhay ay yun talaga, normal lang yun sa buhay. Ang mga pagsubok at kung yung magkamali man tayo ay tanggapin na lang natin at adjust lagi sa lahat ng mga ating mga kamalian at itama. Masabi ko lang kay Beyonce, kahit sabihin mo man na hindi para sa inyo o hindi man ko yun, dapat ka kasi alam mo naman na kayo ang binabantayan ng mga basher. Kayong dalawa tahimik mo na para iwasan ng pag-connect-connect yung kanya. Yun lang ang advice ko sa kanya kasi yun din ang sabi ni Edo sa akin niya. Siyempre siguro nasaktan din si Edo doon. Kaya para sa akin, dapat wag niyang parang yung nangyari kasi. Ang mahirap kasi yan kapag may mga access sila sa mga nagsusumbong sa mga nagsusulsul Kaya yung isip yung bata natutuliro. Sa usapin ng post ni Baby Beyonce, kung titignan ko, masyadong malalim to. Malalim yung kanyang pinaguhugutan. Lalo na may mga sinasagot siya na kanya pong ipinopost sa kanyang platform sa social media. Ibig sabihin, kapag ang isang tao, kapag naglalabas ng kanyang saloobin, gusto niyang ma-release ito. Sapagkat kapag ito, hindi niya hinugot, kagaya na sinasabi niyo na may mga hugot itong si Beyonce, kapag hindi niyo hinugot yan, baka tumubo yan. At kapag tumubo yan, hindi lahat ng tumutubo ay gusto natin at hindi natin magugustuhan. Kaya minsan, iniintindi natin yung mga taong naglalabas ng kanyang mga saloobin. Baka naman kasi gusto niyang mailabas ito para naman lumuwag ang kanyang pakiramdam. At bukod doon, ay maipagtanggol niya rin ang kanyang sarili. Kasi lagi na lang siya. Kapag ikaw lagi na lang yung tinuturo, natural na didepensa ka. Na kapag lahat ng kamay ay nakaturo sa'yo, ganyan, maraming ganyan, mapapaganon ka na lang. Ganyan, di ba? At hindi ka papayag na yung mga hintuturo na yan ay laging nakaturo sa'yo. Kailangan naman na maipagtanggol mo ang sarili mo sa pamamagitan ng mga pagpo-post ng mga ganyan. Hindi ko naman sinasabi na totally na tama yan. Pero kung sa tingin natin sa ganyang pagkakataon, ito ang tangi mong magagawa sa kasalukuyan para maipagtanggol mo ang sarili mo, para mailabas mo, para naman magkaroon ka ng hustisya na kagaya ng ginagawa ni Beyonce, ay dapat niyang gawin. Kasi kung ibang bagay ang kanyang gagawin, baka hindi nila magustuhan. Baka mas pangit ang kakalabasan at maging pangit para kay Beyonce, para kay Kalingap Edo, para sa EDSI, maging pangit sa pangkalahatan. Kaya mas pinipili ni Baby Beyonce na ganun na lamang ang kanyang gawin sa pamamagitan ng kanyang mga hugot.
At dito sa hugot na ito, napanood ko nga yung live, no, kahit papano ni Boss Gilo Mags, na sinasabi niya na wag magpapara-post ng mga ganito, magpo-post ng mga ganyan, mag-ingat sa mga ipo-post kasi nga naman sila po ay sikat at pinag-uusapan ng mga tao at naghihintay lamang ng kanilang mga sasabihin ng mga kanilang gagawin na po pwedeng maipukol sa kanila. Which is, sa isang banda, ay may punto din naman itong si Boss Gilo Mags. Tama naman yon. Tama naman. Kung mayroon pang ibang choice si Beyonce. Lagi na lang daw siya nakikita. Paano naman yung kabilang panig? Paano naman yung mga iba dyan na hindi matigil sa pagsasalita, na hindi matigil sa pakikialam, lahat na pinapakialaman yung nananahimik na tao. Natural lamang kapag ikaw ay nananahimik at pinapakialaman ka, you're so annoying. Natural lamang na kikilos ka, napapalag ka, sa pamamagitan ng inaakala mo na tahimik na pamamaraan sa sarili mo ng pagpo-post ng mga hugot, yun ang ginagawa ngayon ni Beyonce. At dito, Boss Gilo Mags, sa tingin ko, hindi natin masisisi si Baby Beyonce. Kung ano ang kanyang mararamdaman at nararamdaman, kung ano ang kanyang iniisip at kung ano ang kanyang dapat gawin. Si Beyonce ay matalino. Alam niya ang kanyang ginagawa at alam niya kung ano ang makakabuti para sa kanya. Hindi lamang para sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, kung hindi makakabuti kay Kalingap Edu, makakabuti sa EDSI at makakabuti sa komunidad ng Kalingap. Hanggat maaari, nag-iingat si Beyonce sa kanyang mga sasabihin. Hanggat maaari, yung mga hugot na yan ay unti-unti lamang niyang hinugot ng dahan-dahan para naman hindi lumigwak. Kasi kapag ginugot yan ng biglaan, at hindi napigilan, dahil sa hindi mapigilan ng mga kabila dyan na putak ng putak at mahilig makialam, baka naman pag hinugot ni Beyonce ay biglang magsabugan sa mga mukha natin. Kaya hanggat maaari, ang gustong mangyari ni Beyonce sa pamamagitan nito, itong silent hugot na mga ito, na pinapaingay lamang ng iba, sa pamamagitan niyan ay magkaroon po siya ng hustisya. Mailabas niya yung kanyang panig at mai-express niya ang kanyang sarili. Yes, sarili. At doon naman sa sinabi ni Kalingap Edu, mas magandang maging halimbawa ito sa mga nangyayari sa ating buhay. We are not all perfect. May mga nangyayari sa ating buhay na dumarating, natural lamang sa buhay yan, sabi nga ni Kalingap Edu. Pero ang importante, sabi nga ni Kalingap Edu, laban lamang. May mga pagkakamali tayo na nagagawa sa ating mga buhay, pero ang importante dito, pinipilit nating mag-adjust, sabi nga ni Kalingap Edu. Pinipilit nating baguhin, pinipilit nating itama sa pamamagitan ng ating paggawa ng tama. Hindi lamang 1 oras, 2 oras, 1 araw, 1 linggo, kung hindi sa bawat minuto ng ating buhay, maging consistent tayo sa pagtatama ng ating mga maling nagawa o maling ginagawa. Ganun yun. Ito ay nasa proseso. Hindi lamang yan matatapos ng 1 araw, kung hindi sa bawat araw ng ating buhay, kailangan nating maitama. At importante dito sa pagtatama na ito, yung pasensya. Yung tinatawag po nating proseso at consistency. Ibig sabihin, hindi lamang naiintindihan mo ang pagkakamali mo dito sa 1 araw lamang o 2 araw lamang, kung hindi naiintindihan mo yan habang dumaraan ka doon sa proseso ng pagtatama, ng pag-a-adjust, ng pagbabago at hindi na maulit ang mga pagkakamali na ganyan. Sapagkat ang tunay na paghingi ng sorry at malaman mo ang pagkakamali mo ay yung handa kang talikuran ng lahat, handa kang isakripisyo ang lahat, maging nakasalalay man dito ang iyong pagkatao. Basta ang importante sa'yo, maipakita mo sa mga tao na nasaktan mo, sa mga tao na nagkaroon ka ng pagkakamali, yung iyong sincere na pagsisisi at pagtatama sa pamamagitan ng pagkalimot mo sa iyong sarili, sa iyong pride, sa iyong pagkalalaki, dahil ang mas importante sa iyo ay maitama nga ang pagkakamali. Kaya tama din naman yung payo nitong si Kalingap Edu dito kay Superman. Lahat tayo ay subject dito sa mga pangyayari sa ating buhay, in real life, nangyayari po yan. Hindi tayo dapat mag-stick kung saan tayo nagkamali, kung saan tayo bumagsak. Ang importante, kung saan tayo bumagsak, doon din tayo tatayo. At yun ang ating pong itatama. Kung ano man ang pinagdadaanan ni Beyonce, naniniwala naman ako na ito ay maayos. Kung ano man
ang bagay na pwedeng maibigay na assurance nitong si Kalingap Edu para maprotektahan itong si Beyonce at maipakita ang kanyang pagmamahal. Hindi niya na dapat iisipin pa kung ano ang sasabihin ng iba. Hindi niya na dapat iisipin pa kung ano ang mangyayari sa kanya. Sabi ko nga kanina, handa tayong magsakripisyo ng ating mga sarili, ng ating imahe para sa kabutihan, para sa tama at para sa katwiran. At para doon sa ating mga taong minamahal na ayaw nating masaktan. Dahil lamang sa ating mga pagkukulang, dahil lamang sa ating mga pagkakamali, dahil lamang sa sinasabi na tayo ay tao lamang. At yan, sa tingin ko, ang isa sa magiging solusyon para matapos yung mga ipinopost ni YP Beyonce. Sapagkat kapag naayos ang kabilang panig, maayos din naman ang mga hugot na ating maririnig kay Beyonce. Be careful what you wish for. Huwag mong masyadong subukan na pakialaman si Beyonce. Huwag nating subukan na masyadong makialam sa kanyang desisyon, sa kanyang mga sinasabi. Dahil itong mga hugot na ito ay tila patalim na anytime na ating hawakan na mahigpit, baka tayo ay masugatan. Huwag mong buksan ang mahiwagang kahon. Baka pagbukas ng mahiwagang kahon, huwag nating masyadong i-dip yung ating kamay. Dahil baka mayroong cactus sa loob at mas lalo tayong masugatan. Hindi lamang tayo, kundi yung mga taong ating pinoprotektahan na ayaw din nating masaktan. Una at higit sa lahat. So para kay Beyonce, sige lang, post ka lang.